Nakaranas ng matindi at nakakatakot na puwersa ang lahat nang maisip ni Bluegrass na parang ganito din ang nangyari dahil noong dumating si Saint Saturn ay matinding puwersa rin ang naranasan nila. Subalit isang giant ang pinagtitira sila ng malaking palaso nito. At ang iba pa ay winasak sila gamit ang malaking espada. Habang ang dalawang giant captain ay patungo sa ating bida upang tulungan ang kanilang boss. Di malaman ng bida ang gagawin nang makita ang kakaibang ritual na isinasagawa ni Saint Saturn. Kaya nabahala si Sanji kung ano ang ginagawa nito. Nagpatuloy pa rin ang pag-atake ng Elder sa bida hanggang sa dumating na isa-isa ang mga kinatatakutang nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa world government. At harap-harapang nakita ng bida sina Saint Jupiter the Sandworm, Saint Ethan Baron the Bakotso, Saint Mercury the Fengzi, Saint Mars the Itsumade, at Saint Saturn the Gyuki, at dahil sa lakas ng mga ito ay walang magawa ang ating bida kundi ang umilag na lang sa mga malalaki at immortal na mga halimaw na sinusubukan din siyang patayin ngunit matapang silang hinarap ng Emperor. Pero naisipan ni Luffy na magpalaki. Ngunit walang awa lang siyang pinabagsak ng willpower ni Saint Saturn. Saka napatalsik ni Saint Baron ang bida at nagpatuloy ito patungo sa mga pasifista na nakikipaglaban sa mga navy. Nilabas ni Baron ang espada at napakabilis na hiniwa ito upang mag-shutdown dahil sa underworld ice. Nagpatuloy pa ang Elder sa pagpapahinto sa napakarami pang mga pasifista na nakontrol ni Bonnie. At napansin ng mga marine na kakampi pala nila ang halimaw dahil tinutulungan sila nito sa mga cyborg. Samantala si Saint Mars ay pinalipad ang ating bida. Tumawag si Sanji kay Nami dahil kailangan na nilang umalis para makatakas subalit nakita na siya ni Saint Mars. Dahil nag-shutdown na ang mga pasifista ay pinag-utos ni Vice Admiral Doberman na hanapin sila Bonnie. Upang mapigilan ay pinuntirya sila Sanji ng kidlat ni Saint Mars pero tagumpay namang nakatakas ang Cook. Wala pa rin ideya sa nangyayari sila Usopp nang dumating naman ang ayaw huminto nilang barko. Naikinagulat ng tatlo dahil ayaw pa rin itong huminto dahil sa ginawa ni Brook. Nagpatuloy pa rin sa pag-atake si Saint Saturn patungo sa Emperor. Tapos muntik na siyang nakain ni Saint Jupiter, ngunit naglaho ito dahil nasa ilalim ng lupa. Saka lumabas ito at tinamaan ng bida upang tuluyan siya nitong makain. May mga natitira pa ring pasifista, subalit patuloy pa rin ang Elder sa pagpigil sa mga ito. Tapos ang Phoenix ay binalot ng apoy ang katawan at inatake ang napakatibay na Frontier Dome. Napigilan nila Usopp ang barko dahil gumamit pala ang sniper ng kakaibang bala upang mapahinto pero nagagalit pa rin si Lilith kay Brook. Saka nakiusap si Sanji kay Jinbei na sunduin na si Zoro. Subalit busy pa rin ito sa pakikipaglaban kay Lucci na gumamit pa ng Tempest Kick na nanghiwa sa buong kapaligiran. At pagsugod ay sinalubong siya ng mga atake ni Zoro pero sumugod pa ang swordsman nang mapansin ng dalawa ang nakakatakot na aura. Pero di alintana dahil muling nagpatayan ang dalawa ngunit bago magtama ay may naramdaman na naman tapos tumalsik pa ang isang espada ni Zoro. Subalit nagpatuloy sa paglalaban at nang dumating si Jinbei ay nasaksihan kung gaano katalas ang instinct ni Lucci sa pag-ilag nito. Saka ito nagpaulan ng mga Tempest Kick mula sa ere ngunit di niya rin naman matamaan ang swordman ng Straw Hat Pirates. At dahil sa bilis ng dalawa ay hindi na masundan ng mata ang kanilang mga pagkilos pero nag-alala si Jinbei dahil kailangan na nilang umalis. Ininsulto ito ni Sanji ng pabigat para tumigil pero lalong nainis. Subalit sumugod na rin ang nagliliyab na Lucci gamit ang napakaraming nagliliyab na hand pistol nito kaya sumabog ng napakalakas ang buong paligid subalit hindi pa rin ito tumigil sa pag-atake ngunit di naman matamaan si Zoro. At sa loob ng ilang segundo ay nag-focus ang swordsman at gumamit ng pambihirang teknik at tinamaan nito ang leopard dahil sa bilis. At di akalain ni Jinbei na ganito nakalakas ang swordsman. Nakain si Luffy ng sandworm kaya pinilit niyang makatakas mula dito at naipit pa pero tagumpay na nakaalis. Subalit nahuli naman siya ni Saturn at pinaikot-ikot saka inuntog siya nito sa ulo ni Mercury. Pagkatapos ay muli na siyang kinain ni Jupiter. Dumating na rin ang dalawang giant captain at nang makita ang nangyari sa kanilang boss ay mabilis na sumugod ang mga ito at matapang silang nakipaglaban sa mga elder. Kung saan gamit ang lakas at pride ng Giant Clan at sa kanilang teamwork ay nagawa nilang pag-antugin ang dalawang kinatatakutang elder. Tapos nagpatuloy sila sa sandworm kung saan tagumpay din nila itong nahiwa gamit ang pambihirang lakas kaya nakita na nila si Luffy na natuwa na makita ang dalawang kaibigan. Natuwa din ang dalawa nang mailigtas ang kanilang boss kasabay ng pagbagsak ng sandworm kaya nagpatalbog-talbog ang bida sa mga kamay ng mga na-miss niyang giant.
Samantala nakapasok na si Saint Mars sa loob ng Frontier Dome barrier na nakita ni Jinbei kaya nagmadali na siyang yayain si Zoro pero di pa daw bumabagsak ang sugatan na Lucci ngunit masama na ang kalagayan. Pero dahil kailangan na nilang tumakas ay kinuha niya si Zoro at si Jinbei na mismo ang gumamit ng malakas na teknik nito upang tuluyang patayin ang leopard. Ngunit nang maglaho ang makapal na usok ay ang Elder ang nakita ni Lucci doon dahil nakatakas na pala sila Jinbei. Nagtanong ang Elder kung nasaan si York kaya sinabi ni Lucci na nakakulong ito sa control room saka sinumbong niya rin kung paano planong tumakas ng Straw Hat Crew. Ngunit bago ito umalis ay nakiusap si Lucci na iligtas nito si Coco. Nag-enjoy pa ang mga Giant kasama ang kanilang boss. Subalit bumangon si Valkyrie pati na si Saturn. Pero sinabi ng bida na kailangan na nilang tumakas. Ngunit alam na daw ito ng dalawa dahil nakasalubong nila kanina si Sonji. At naiintindihan na rin daw nila ang tunay na nangyayari. Subalit ngayon ay napapaligiran pa rin ang buong isla ng napakaraming Navy ship. Kaya ginamit ni Dory ang tarotot upang ipaalam sa mga kasama na nahanap na nila ang boss upang maghanda na rin sila sa pagtakas. Subalit si Valkyrie ay nagsagawa din ng malakas na tunog bilang babala na huwag silang magtangkang tumakas, subalit sa lakas ay halos magunaw ang buong isla at nawala ng mga malay ang mga marine, at napakatindi ring puwersa ang kinaharap ng tatlo dahil sa lakas ng hockey nito. Gayunpaman ay iniligtas ni Dory ang nagkalat na katawan ng bida para di tuluyang lumipad. Saka natuwa ang mga Giant sa kakaibang katawan nito ngayon na tila imahinasyon lang ang limitasyon. Subalit di mapagkakaila na napakalalakas ng mga Elder. Nagsimulang umatake si Valkyrie at nagpaikot-ikot sa kanilabas ang mga patalim ngunit nagawa pa ring masalag ng dalawang Giant. At gamit ang kanilang lakas ay napatalsik nila ang Giant Baboy. Subalit si Elder Saturn ay umatake ng mga poison kaya kumuha si Luffy ng isang puno at ginawa niya itong baseball bat saka pininturahan pa niya ito. Saka napigilan niya ang mga atake mula kay Saturn kaya pinagtawanan ng bida dahil bumalik ang mga atake sa dalawa na sumabog pa. Ngunit alam niyang di namatay ang mga ito dahil mga immortal sila kaya nagsimula na silang tumakas. Nagtulong-tulong naman ang mga kaibigan para maisaayos ang kanilang barko ngunit nag-cheer lang si Usopp. Samantala si Robin na nagpapagaling ay binabantayan ni Nami. Ngayon pa naubusan ng fuel ang boats ni Jinbei kaya naman mas pinili na lang niya na tumakbo. Habang sila Kuma ay dala din ng iba pang Giant at malapit na sila sa barko subalit may nag-aabang na mga Vice Admiral. Nakakadena pa rin si York sa kinaroroonan din ni Coco saka nagbabantay sa kanila si Stussy. Nang dumating ang halimaw na Elder at tinanong kung nasaan ang monitor pero takot na takot si York para sumagot. Samantala di pa rin bumabangon si Kizaru upang bigyan ng pagkakataon na makatakas sila Vegapunk. Tapos bigla namang nabuhay ang isang ancient giant golem na binabanggit ang pangalan ni Joy Boy na tinanggal ang nakatusok sa kanya at bumangon. Kaya naman di makakilos sa takot ang mga marine dahil mas malalaki pa ito kaysa sa mga giant at wala ring kwenta dito ang malakas na apoy kaya di alam ng mga marine ang kanilang gagawin. Tapos humihingi ng tawad ang giant kay Joy Boy.